Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
morning, Jesus. Pababayaan, sabi mo, di kita malilimutan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi mo, di kita iiwan. Sabi mo, di kita pababayaan. Sabi mo, di kita malilimutan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Patapos kasi ng iyong pagmamahal, kapangyarihan ng salita mo aking taglay. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Pagmamahal, kapangyarihan ng salita mo aking taglay. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Nagbibigayan ng regalo ang bawat tao, nagkangiti sa'yo ang bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko,
lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Nagbibigayan ng regalo ang bawat tao, nakangiti sa'yo ang bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Good morning, Jesus! Good morning po. At welcome sa isa namang programa ng Awit ng Pag-ibig. At sa pagkakataon pong ito, tayo ay may mga panauhin na nagmula pa sa malayong lugar ng Laia, San Juan. Kaya thank you Lord, umpisahan po natin ang programang ito sa pamamagitan ng isang opening prayer. So, salamat Lord sa iyo sa pagkakataon na kami ay makapagbigay ng awitin, makapag-share ng mga kabutihan na patuloy mong ginagawa sa amin, Lord. May share namin ang iyong mga salita sa mga taong nangangailangan pa, Lord. At thank you, Lord, sa karunungan na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po ng magagandang pananalita. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng salita sa lahat ng aming mga labi, O Lord God, upang ikaw ay maluwalhati namin, Lord God. Salamat po. Gabayan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you, Lord. Yan. Brother Andy, kumusta na ba? Sa ngayon ay ilan na po ba ang prayer meeting natin sa San Juan Laia? Praise the Lord. Salamat po, Minister Ali. At kinalulugod po namin na ibalita sa inyo ng atin pong outreach doon sa Laia, San Juan, Batangas ay nagpapatuloy, mga kapatid. Ano po? And we have 6 prayer meetings, Amen. 1 Bible study, and 1 Sunday fellowship. Ano po? At yan po ay mga sumusunod. Ano? Tingnan ko pong, maalala ko pa. Ha? Amen. Okay. Ang una po yun dun sa Kipot Prayer Group. Yes. Kila Sister Beth Ornelia and family. Hello po, Sister Nina Hello Alejandra. po. Sister Melba, hello Melba. po. No? Ayan ang una. Pangalawa po yung Barualte. At yan po yung sa aking sa aming tahanan. Doon po sa aking kapatid na Eldes, ano, sa Ate Ida. Sister At, Ida. at ang aking pong mga pamangkin. Nanay Belen. And Nay Belen, kumusta po? Nawa ay makapagpa-kumpleto na kayo ng injection para makasama na kayo Amen. no, sa mga ating pong ganitong segment. Yes, And po. of course, ang sumunod po ay Malaya Prayer Group. Yes. No? Hello po, Sister Prising, ang ating coordinator dyan. And Sister Mersing, ano po, Sister Sandro. Mersing. Ano po, at lahat ng taga-Malaya Prayer Group. And ang sumunod po ay ang Ikarbang Prayer Group. po. And most of them ay nandirito po, no? Yes po, nandito sa silang ating lahat. Ikarbang. Sister Ninang Berhines, ang ating pong overall coordinator doon. Mamaya po, pakinggan natin ang kanilang mga sharings. Ano po? And also, yung meron tayong site, no? Kila, no? Sister Christy Mendoza. Yan naman po ay panganay na anak ni Sister Nanay Guring de Castro. Yes po. And meron po tayo dun sa tahanan din nila mismo, sa Hulo. At nandito po Sister Mabel, ano? Ang isa sa anak ni Sister Nanay Guring din. At, and of course, meron tayong Bible study. Yes po. Oh. Yung Bible study po ay nagaganap sa araw ng Friday. Ngayon yan. po kasi ay ang naka-assign doon ay si Minister Ali. No? At yun po, matagal din kami na-assign. Saka po,
para din po sa kaalaman ng lahat, ako po ay from San Juan, Batangas. Amen. So, I love my own. Amen. Thank you, Lord. Ano po Hallelujah. sa ating hometown, ano po. And then, yun po, may Sunday fellowship, ano po. Meron Yes tayong po, Sunday yan. fellowship doon. So, Thank you, Lord. Yan. So, thank you, Lord. Yan, umpisahan po natin ang ating pagtatanong kay ating overall na coordinator, ang ating nanay Berhenes. So, Brother Adi, ano bang gusto nating itanong kay nanay natin? Ito. Ang una natin tanong ay, kumusta po ba ang buhay nyo ngayon, Sister Ninang? Ganapan kasi siya. Alive and Oh, dry. thank you, Lord. Right answer. Yan po ang gustong-gusto ni Lord na katugunan sa ating tanong. And of course, alam nyo po, very close din ako sa family na ito. Hindi dahil taga-ron ako. Di nga po ba, Ninang ang tawag ko sa kanya. No? Hindi po dahil papasko na. No? But then, ganito po, ang katanungan ko ay, sino po ba ang nagdala? Sino po ba naging instrumento ng ating Diyos para nadala yung gawain sa ating bayan sa San Juan, lalo po sa Laia? Sino po Ang alam ko nag-imbita? po doon ay nung po si Brother Marino ay may eskwelahan sa Southern, ay doon po nagpe-fellowship, ay nagkaroon po ng mga worker sa paroon po sa site, sa Ikarbang, at sa Malaya, sa Barualte. Nagkaroon po ng mga manggagawa na pinadala po si Lord doon. Nang nagdala napunta po doon noon ay sina Sister Leonie, si Sister Virgie La Rosa. Berge, at sino pa Sila Brother Bert Tamala. Ano po? Sila Brother Bert Tamala. Sina Brother Bert, mga kasama ni Brother Bert. At ang mga kasama po, yung pong mga taga-Barualte, prayer group na sina Brother Dante, Brother Boy. Siya po ang nag-akay sa amin sa gawain ng Panginoon. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga manggagawa na nagtiyaga po sa amin. At kung hindi po sila nagtiyaga, ay di po kami makakarating dito at talaga po na ako po ay nagagalak sa ating Panginoon at talaga po na kaya naman po ang naging nadanasan ng mga worker na napa-assign po doon sa amin sa Laia. At nung pong bago-bago ay alikabok po ang kanilang naranasan. At pag naulan po, ay sila po ay talagang dilaan po hanggang tuhod ang kanilang putik na nakakarating po sa amin, na sila po ay nadadapa pa sa mga tubigan upang sila po ay makapaghayo ng salita ng Diyos. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga gagawa na pinagtiyagaan po kami na kaya po kami ay narito sa gartong gawain. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating community na talaga po na natanim po sa puso ko yung pong salita ng Diyos na talaga pong ako po ay nagagalak, nasiyahan sa mga naging turo. Kaya po ako ay talagang nanatili sa kumpi. Kaya po nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon na talaga po hanggang sa ngayon ay nadama ko po ang kagandahan na ng naging buhay namin sa gawaing ito. Dahil po na talaga pong noong unang-unang panahon ay kami po ay nakakadanas ng amin pong mga prayer meeting, na amin pong mga tinatanggap na mga worker, ay meron pong dilim na, ay talaga pong aming inihahatid pa sila sa karsada. Kaya ako po ay natutuwa at nagagalak na sila po ay nagtiyaga sa amin. Talaga, Lord, salamat po na ang aking puso po ay nahasikan ng salita ng Diyos. Kaya po ako'y nagkaroon po ng magandang layunin ang aking puso. Talaga sa gawaing ito, talagang masasabi ko na talagang
Ako po, ikuan, kahit na po ako gartong may edad na, at tagang sinisikap ko po, Ilang taon na namadala po ko ba? rin pa po yung aming pamilya. Ilang taon na po ba kayo? Po, talagang saan man po may gawain, talagang sinisikap ko pong ako'y makarating. Lalo po sa mga anniversary, kahit na po malayo, talagang naandun po yung aking pagnanasa na makarating po sa gawain ng ating Panginoon. At gayon din po, na yung pong mga kapatid natin na hindi po nakakadalo, ay ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon na nagkaroon po ng JMJ. At talaga po na sila po ay dinadalhan ko doon ng speaker at talaga po ako ay nagsusumakit na sila po ay makarinig din. Kaya ayun pong mga kapatid natin na hindi po sila nakakadalo. Talagang ako po ay nagsusumakit na sila po ay aking pinupuntahan at sila po ay aking pinalalakas po ang kanilang loob na sila po ay bumalik na muli sa gawain ng ating Panginoon. At naroon po ang kagandahan ng salita ng Diyos, talagang natanim po sa puso ko. Talagang nais ko po na ang ating community ay matalago. Lalo po higit sa ating salaiya na pinagkatiwala po ng ating Panginoon, ay talaga po na wala po akong hinahangad, kundi po talagang lumawak ang gawain ng Panginoon. At talaga po ang aking mga anak, mga apo, ay sinisikap kung sila ay makasama ko sa gartong gawain. Ako po ay nagpapasalamat sa kagandahan ng loob na ibinigay sa akin ng ating Panginoon na talagang pinagsisikapan ko po na yung ibinigay sa akin gawain ito ay magampanan ko. Kaya, thank you Lord po. Maraming pong salamat sa inyo. At talagang, nung panahon nga pong una, talagang ako po ay nag-iisda. Lagi pong ang sulong ko yung isda, binabaybay ko po ang mga bahay-bahay, nagala ko. Ay ngayon po ay hindi na. At talagang Harvest time na. masaya Opo. po ako ngayon na naglilingkod sa Diyos. Narito nga po kami. Talagang hindi po kami mag-iista lamang ngayon, kundi po kami mga artista na. Praise God. Ayan mga kapatid, no? Talaga naman pong all honor and glory belongs to God. Thank you, Lord. Amen. Ano po yan? Brother Minister Ali, saraming isi-share. Talagang kukulangin tayo sa oras, no? Ano na po yun, ha? Sinamarize na. And yun nga po, glory to God. Dahil ngayon po ay nasa harvest time na po ang mga kapatiran natin. Alam po ba ninyo na up to the 4th generation na ang bunga? Nasa 4th generation na. Opo. Yung mga apo niya ngayon sa tuhod, ay na naglilingkod na rin sa Panginoon, no, sa kanilang murang edad. Ano po. At mga kapatid, tunay naman pong pag nagawi kayo doon, mga kapatid, sa Laia po, napakaganda na pong lugar nito. At, so matanong po natin, Minister Andy, ilang taon na po ba ang Nanay Berhenes? Ninang, ilang taon na po pala kayo? Ilang taon na po kayo? 77. 77. Double. Perfect number yung 7, ano? Thank you, Okay, Lord. di ba Talaga, 7 po thank is you, Lord. perfect. So, dobling perfect. No? Glory to God. Amen. Thank you, Lord. At mayroon po kayong paboritong Ang awitin, awitin, no? Na... Tatlong beses ko napakinig kanina, ang kagandahan mo, sabi. Oo. Oo. Di ba, lagi niya nababanggit. Oh, yun. Kagandahan loob. Yun po yung sa daming awitin, pero yun ang isang paborito nyo. Ang kagandahan nyo? O ang kagandahan ni Lord. Ano po? Kagandahan Ayan, di po ba? So, kagandahan ni Lord at ang kagandahan ng mga anak ng Diyos. Ano po? Amen. At aawitin niya po yun. Gusto niyo po bang ipaawit sa akin yun? Gusto niyo ipaawit sa akin? Aawitin natin. Sige, bagay na bagay kay Minister Andy. Sige, awitin po natin tong awitin na ito. Thank you, Lord. Ang kagandahan mo ay nahayag sa araw na ito ay naganap, bagong pag-asa ang aking nakamtan,
bagong ligaya ang naranasan. Pag-ibig mo, Jesus, walang kapantay. Ang buhay kong ito'y aking alay. Tanging ikaw, Jesus, ang paglilingkuran sa araw na ito at magpakailanman. Tanging ikaw, Jesus, ang paglilingkuran sa araw na ito at magpakailanman. Sa araw na ito at magpakailanman. Thank you, Lord. Amen. Napakasarap na pakinggan. Hindi ba kayo giniginaw? Napakalamig ng boses ng ating kapatid. Glory talaga, to God, ano po. So, salamat sa Panginoon. At next na natin ang ating Sister Ellen. Ang Sister Ellen ay second generation. Yan. So, alam na natin na ang prayer meeting ay nadala at tinanggap ng ating Nanay Berhenes. At tunghayan naman natin kung papaano ito na ipasa sa kanyang mga anak. At ang balita ko Sister Ellen ang panganay. Yes, opo. So, thank you, Lord. At yan, bigyan na natin ang floor kay Sister Ellen. Thank you, Lord. Ako nga po ang panganay na anak ni Inay Berhenes. At nung pong mapapunta sa amin ang prayer meeting, ako po ay unang-una po niya akong dinala sa ganitong gawain. Kami po ay dumadayo sa akin na Sister Goring dahil bago po kami po ay si Sister Goring po ang pinupuntahan ng mga worker noon. At ako po ay laging isinasama ng Inay. Tapos noon pong makailan pong mga lumipas na linggo, ay meron pong dumating din sa amin na iba-ibang mga community. Meron pong Emmanuel, meron pa po yung isa na hindi ko po matandaan kung ano yon, yung basta bali po yung tatlo sila. Yung pong isa ay sabi po sila ay NGO at yun po ay nagkasabay-sabay. Tapos sa kabila po nung pong biglang-bigla na lang po na sina Sister Leonie po, Sister Bergie, sa halip po na kina Sister Goring sa Talisay, ang prayer meeting, bigla pong sa amin na tumuloy. At nag-umpisa po noon, tapos natatandaan ko po noon, nagkasabay po araw ng Miyerkules noon, hindi ko po yun nalimutan. Nagkasabay po, ang pareho pong naroon ng dalawang community. At nagpatuloy-tuloy, at ito naman pong nangyari ay nagpatuloy ang ating pong comfy. At bigla na rin lang pong nawala yung isa na lagi din pong nasa amin linggo-linggo. Dala po nang hindi naman po namin alam yon kung ano bagay. Basta kami po yung nakikinig lang at nasunod sa kanilang mga pinagagawa. Pag sinabing kumakanta kami. Hanggang sa noon pong katagalan na, unti-unti na po na tumalab sa akin yung salita ng Diyos. At simula po noon, hindi na po ako talaga nakawala. Ako po ay tinawag ni Lord noon sa ganitong gawain na wala naman akong problema. Basta sumama lang po ako sa Inay, sumama ako ng sumama. Hanggang sa iyon, patuloy na po. At yan pong ako po noon ay may, hindi ko pa yata po anak si Grace na panganay ko. Hanggang sa ako po kami po yung nagpatuloy na naging anak ko na po yung aking panganay. Hanggang kay Palomo po, na ako po noon ay galak na kami po noon ay lagi pang sa Southern nag-a-attend kay na Brother Marino sa eskwelahan. At noon naman po ay wala pang maraming sasakyan. At kami po pasakay-sakay lang sa mga dumadaan, mayroon pong truck, kung ano po yung walang lamang kami po ay nasakay. Halos po simula sa Ikarbang hanggang doon sa Southern kami po ay lakad.
hindi po ako nagsasawa na lagi ko pong daladala yung aking mga anak. Hanggang sa ito pong si Jasam, ganun pa rin po. Noong pong si Jerlyn, medyo nagkakaroon na po ng sasakyan, nakakasakay-sakay na din po. At ayan po, nagpatuloy po kami hanggang sa dumating po yung time na dinin na po sa amin, ang mga worker po, sa bahay na po namin natuloy sila po sa inay. At ako po tuwan-tuwa sa Panginoon na kapag po ngayon iniisip ko, sabi ko talagang napakabuti ng Diyos. Hindi po namin, sabi ko nga sa aking pagmumuni-muni, kapag ang Diyos ang pumili sa iyo, talagang hindi ka niya pakakawalan. Talagang super thank you Lord po ako kay Panginoon. At talaga pong ako po'y galak na galak hanggang sa ngayon po. Yan pong aking 5 anak hanggang kay Geneva po. Tuwi lamang po kaming kahit po sa naroon yung ating mga events, yung ating mga gatherings, talaga pong nadun ako na naranasan ko po yung may kalong ako din meron din At talaga pong, ayun po, ako po'y galak na galak sa Panginoon. At yun pong aking ang una ko pong hinihiling kay Lord, yung aming pamilya, ang aking pong mga anak mapalaki na may takot sa Kanya. At saka po yung pagmamahalan, bagaman po, hindi po kami mayaman sa material at financial, pero ang kagalakan ko po kay Lord, ayun pong pagmamahalan, pagkakasundo-sundo na lagi ko pong siyang ipinagpipray sa ating Panginoon. At higit pa po sa kayamanan ngayon ng aking pong hinaharvest kay Lord. Talagang ako po'y galak na galak dahil lahat ko pong hiniling kay Lord, ang aking mga anak hanggang sa kaapu-apuhan po, ay patuloy niyang pagpalain at naniniwala po ako sa ating Panginoon na ang Diyos natin ay talagang tapat at anuman pong aking hilingin, ay talaga pong ibinibigay niya. Talagang sabi ko nga, yung makikita ko ng aking mga anak maaayos na buhay, nagmamahalan, nagkakasundo-sundo. Talaga pong isa pong napakalaki kong kayamanan na sa ating Panginoon na sa pamamagitan din po ng pag-aakay ng inay, talaga pong ako po tumatanaw ng utang na loob una sa Diyos. Saka po sa inay, sa mga worker po na ginamit ni Lord, na hanggang ngayon po ay patuloy na nagtsatsaga sa amin, patuloy na naghahayo. At yun pong natanim na salita ng ating Panginoon, alam ko po, naniniwala ako na hanggang sa apu-apuhan po, wala pong ubos yung mga mensahe niya na lagi po naming masusundan. Kaya ako po tuwan-tuwa sa ating Panginoon. Amen. Nandyan po yung aking mga anak. Hanggang sa kaapuhan naglilingkod po sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Alam ko po at naniniwala po ako, umaasa ako kay Lord na alam ko po na yung pong mga iba pang blessing, materially, financially, ipagkakaloob niya na po sa ating lahat. Kaya thank you Lord po. So ano po ang naging life verse ninyo? Yun pong yung Gawa 2:21. Ang sino mang tumawag sa ating Panginoon ay isa sa sambahayan na manalig at manampalataya sa Kanya. Ako at ang aking baong sambahayan. Acts 16:31. Acts 16:31. Oo, kaya naman pala. Hanggat nagpapatuloy ang pagtawag sa buong henerasyon. So, thank you, Lord. At alam po namin na meron din kayong paboritong awitin. Sa dami ng ating mga awitin at meron talagang naiiwan na nagmi-minister sa atin. Ano po yung napili ninyo na awitin? Yung pong ang dating buhay ko. Oh, so thank you, Lord. At akin pong ipapaawit sa aking anak at na si Jerlyn at saka po kay Julien. Amen. Thank you, Lord. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Ang dating buhay ko'y punong-puno
dati kong problema. Wala na ang dati kong problema. Wow. So, thank you, Lord, sa panibagong buhay na patuloy na binibigay ng ating Panginoon. Alam niyo po, kadalasan ay nauuna akong pumaroon sa Ikarbang. Hindi nga po nila alam na ako'y darating. Kasi mahilig akong mag-jogging. At naabutan ko sila sa pagtitinda. Minsan po, mayroong isang napakagandang isda na talagang ako ay nagpa-selfie doon sa kanilang tinitinda. At thank you, Lord, sa patuloy na biyaya na pinagkakalob ng ating Panginoon. So, dako naman tayo kay ating Sister Ating. Yan, Minister Andy, ano ba Thank gusto you, Lord. nating, ano? Ayun po, Sister Ating or si Sister Beatrice Villanueva. Ayan po ha. Si Sister Ating po ay kapatid ni Sister Ninang Berhines. No? Meron din nga tayong 3 sisters eh. Sister Nanay Guring, hindi lang natin nakasama ngayon. Ang kasama natin ngayon si Sister si Sister Mabel, no. But then meron din po tayong 3 sisters sa Lai Outreach, yung si Ninang Berhines, Sister Guring, at saka Sister Ating. Dati 4 sisters pa nga sila, no? Pero na kay Lord na Sister Rosie, po. So ngayon, si Sister Ating din po, konting introduction, siya ay mother ni Brother Dante. Yan, lagi nating naririnig at nakikita din siya nagre-render ng sayaw at ng awiting kay Lord. Ngayon, tanungin naman natin si Sister Ating, no? Kumusta po ba ang buhay paglilingkod kay Lord sa panahong ito? Mabuti naman po at salamat sa Panginoon. At yung napakabait po ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at napakabait po ng Diyos na kanyang ginagawa sa aming pamilya at sa lahat nating magkakapatiran. At nga po na talaga pong napakabait niya at ako po nung bago-bago nga po akong kaming kasal na mag-asawa. Dahil ako po dyan lumaki sa aking kapatid na iyan, si Sister Ate Berhines. Diyan po ako lumaki at diyan po ako nakatapos ng hanggang grade 6. At diyan po ako nagkaroon ng, diyan po ako na lumaki hanggang naging dalaga, hanggang sa anak po yung 4 na yung magkakapatid ni Sister Ellen. Yan po ay 4 na magkakapatid na ako nga po ang nag-alaga sa 4 na iyan at dahil nga po yung aking kapatid na iyan, silang mag-asawa ay naghahanap buhay araw-araw. Nag-aano po ng mga paninda diyan po sa San Juan. At diyan sa San Juan, Batangas. At salamat po sa Panginoon hanggang sa ako nga po ay nakapag-asawa ng taga Quezon. Hindi po ako diyan tumira sa amin sa Laiya. At hanggang ako nga po ay yung aking kapatid niya po ang nag-akay sa akin upang makilala ko ang Panginoon. Nang kami po ay diyan po ako naghahanap buhay sa Laiya, San Juan. At diyan ko po nakilala ang Panginoon. At yan din po ang nag-akay sa akin hanggang sa nagpabalik-balik nga po kami na tumira sa Ginyangan. Napabalik po kami dito ng San Juan. At talagang diyan po talaga kaming lahat ay natuto talaga pong makinig ng salita ng Panginoon. At salamat sa Panginoon. At talaga pong nabago po yung buhay naming pamilya. Kami pong mag-asawa dahil nga po ang asawa ko nga po ay mahilig mag-inom noon. Talaga pong gululagi ang aming pamilyang mag-asawa, naming mag-anak, maghihiwalay na hindi kami. Hindi alam po ng aking kapatid na ganyan ang nangyayari sa buhay ko. Na dahil hindi man po ako nagsusumbong sa kanila. At hanggang sa nakilala ko nga po ang Panginoon, sabi ko uwiin na ng Laiya para doon kami maghanap buhay at tumira sa Laiya. Na tuloy na nga po nang kami tumira dyan sa Laiya at doon nga po kami nakarinig ng salita ng Diyos na bago po ang aking asawa,
sa pag-aadika ko po na nung po si na Pastor Romy ang naka-assign doon, na ituro niya yung prayer petition. Ginawa ko po talaga, sa totoo lamang, yung prayer petition yan ay napaka, talaga pong effective po sa mga bawat tinuturuan. At salamat sa Panginoon na bago pong lahat, dahil ang prayer ko po sa aking brother, sa Panginoon, sa brother husband ko ay, sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala kung anong ang dapat gawin sa asawa ko para naman po maalis ang problema ko, dahil talaga pong nag-iinom siya ay ako'y natatakot kapag nabalitaan ko na nag-iinom, malayo pa nagsisigaw na, yun po ang kinatatakot ko. Malayo pa alam ko na ang sigaw ng sigaw. Pagdating ng bahay, nagkakagalit nga kaming mag-asawa. Pero talagang sa awat grasya ng Panginoon, nung idating po ang salita ng Diyos, natuto kaming maggawa ng prayer petition, naging epektibo po. May ginawa po ang Panginoon sa aking brother husband para po tumigil ang pag-iinom. At yun po, talagang sabi ko, Lord, salamat na wala na ang problema ko sa asawa ko sa pag-iinom. Hindi na po siya nag-iinom, hindi na po siya nanggugulo ng pamilya namin, yung kaming mag-anakan. At salamat sa Diyos at talagang sa mga worker po nating nadating doon noong mga panahong yun. At talaga pong itong aking kapatid na itong ginamit niya sa pagdalo ko sa gawain. At salamat sa Panginoon, talagang napakabuti ng Panginoon. At ginawa rin po ng Panginoon kami lumipat yan sa San Juan para po makilala ko ang Panginoon. Dahil noon ay Emmanuel po ang kauna-unahan kong napakinggan. Ngayon po nagsama-sama na kami lahat at purihin ang Panginoon. At nga po ang aking brother husband, nakasama rin po ang kaunting oras ng ilang buwan yun. Nakasama ko ni Minister Andy, saka si Brother James Mapi. Kasama po yan ang pag-outreach niyan. Ay ngayon po, ayun yung dahil nga po sa mababa pa yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Siyempre, bago-bago pa siya, ay medyo po siya, may nakatisuda na ay hindi talagang nawala siya sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, kung ano man yung marinig mo at kung ano man yung problema, ay huwag mo na yung intindihin dahil tayo ay, kapag nawala ka, mawawala ka talaga. Kung papansinin mo yung kinaanuhan mo, ikaw ang babagsak. Kaya huwag mong pansinin yung mga bagay na yon at hindi ka makakapagpatuloy sa Panginoon. Ngayon po talaga pong sa awat grasya ng Panginoon, yun nga po ang aking laging ipinagpipray at inilalagay ko sa prayer petition hanggang ngayon na aking brother husband, kung hindi man po makasama sa ganitong paggala-gala, ay doon man lamang po sa aming prayer meeting ay makakasama namin. Kaya salamat sa Panginoon, pati po aking mga anak at manugang. Salamat po sa Diyos at talagang andyan ang Panginoon at buhay. Naniniwala po ako at nananampalataya sa Kanya na talagang buhay ang Panginoon at talagang lahat ng ating mga panalangin ay Kanyang ipagkakaloob. Doon nga po sa John 15:7, kung nananatili ka sa akin at ang iyong salita ay nananatili ang aking salita ay nananatili sa iyo, ang lahat ng hilingin mo ay pagkakaloob ko. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon at iyan ay buhay na Diyos na ating sinasamba at pinaniniwalaan. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ano po? So, napakahalaga po na makapagpatuloy tayo. Ano po? Minsan nang naliwanagan at nakasama sa gawain ng Panginoon, ang ating patuloy na panalangin ay makapanumbalik siya sa gawain. Ano po? Doon naman, pagka nga papasyal kami doon, nakikita namin, Brother Tatay Simeon. Bumabati naman po siya. So, alam naman natin na yung puso niya nasa gawain ni Lord. Yun nawala lang siya doon sa sa pag-outreach. So, hopefully and prayerfully, makasama po natin muli siya. Amen. Thank you, Lord. Now, let's have a break. A break, Okay?
Thank you, Lord. Pero bago tayo mag-break, yung awitin muna. No. Ni, ni Sister Ating, po. And then, we will have a break. Thank you, Lord. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo at maging karapat-dapat sa iyo at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan po, nawa ay laging maging laman ng ating puso at isip ay ang ating Diyos, ang salita ng ating Diyos. Po? Amen. Praise the Lord. Minister Ali, we will have Have a a break. break, yes. Okay. Thank you, Lord. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
kapatid. Yeah. Enjoy your day. Every special day. So, thank you, Lord, at patuloy po ang ating mga panayam sa ating mga panauhin. Salamat sa patuloy na patutuo na ating naririnig. At ngayon naman po, dadako na tayo sa ating kapatid, Sister Mabel. Siya po ay anak ni Sister Guring sa Hulo prayer meeting. So, thank you, Lord. Ilan taon na ba, Sister, ang pag-stay ninyo sa Comfy? Yes. Thank you, Lord. Simula po nang nag-start ang Comfy sa Laia. Kasi maliit pa po ako. Yun, naabutan ko pa rin po yung sa Southern. Naglalakad po kami noon. Kasama ako. Elementary pa ako noon. Pero before noon, meron din po kaming na-attenan na Catholic, nagawain din. Pero hindi po nagtagal yon at yun, napunta nga kami dito sa Comfy. So yun po, ang inay din, tsaka po, ang una pong nag-ano sa amin, yun ng ate ko, si Ate Christy. Siya po yung kauna-unahan sa aming family na nakatanggap ng salita ng Diyos. Siya po bali yung nagdala sa amin sa Panginoon. Kaya thank you, Lord, sa community na ito na hanggang ngayon nga po ay talagang nandito kami. Yun po yung sobrang ipinagpapasalamat namin sa Diyos na kahit ano po ang mangyari, nandito pa rin po kami. Hindi po kami pinabayaan ng Lord na mawalay sa Kanya. At sa pagkakilala po namin sa Diyos, through this community, ay lahat po ng kabutihan, hindi po, bagaman marami pong trials and testing, pero kung susumahin ay mas maraming blessing. Kaya thank you Lord po sa lahat-lahat ng lalong-lalo na po sa mga manggagawa na ginagamit niya palagi. Na pinagtiyagaan nga po, sabi nga po ng kaka, ay pinagtiyagaan talaga kami kasi sobra po ang naranasan nga ng mga worker from noon pa na napakadugo. Kumbaga, sobrang dugo ng Laia Outreach kasi nga sa daan palaang ay talagang mangangamuti ka na. Kaya, ay ngayon naman po ay bawing-bawi. Sobrang bawi. Sobra po ang blessing ng Laia. Kaya, thank you Lord. Sobrang blessed na blessed po ang lugar ng Laia. At halos po lahat ng tao, nung unang panahon po, ang source of income ay isda laang. Ngayon po ay napakarami na pong establishment, resort, meron nga pong ginagawa dong hotel. Basta pag po kayo pumunta doon, siguro yung mga naunang mga worker noon, pag pumunta baka maligaw na sa amin. Napakaganda na ng Laia. Thank you Lord. Sobrang thankful talaga kami kay Lord sa community natin. At yun nga po, simula kaming maliit, simula po nung ako'y bata, hanggang sa ako po'y nagdalaga, ay siyempre, nung bata, agresibo ka pang umaten, sige, kasi aanuhin ka ng iyong ina. Tapos nung nagdadalaga na, medyo nahihiya na, hindi nasasama, nahihiya na eh. Pero hindi po makaligtas at dinala po sa aming tabi ang center. Talaga pong doon itinayo sa aming tabi ng bahay. Kaya wala po kaming kaligtas-ligtas. Kaya thank you Lord po. Dahil bagaman on and off nga po yung naging pag-attend namin, kahit po ang inay noon, ganun, dahil ang inay super busy talaga yan, napaka-busy tao niyan sa hanap buhay. Ay sa kabila po ng lahat ay talagang hindi kami pinabayaan, hindi po kami inalis ng Lord sa gawaing ito. Lahat po ng testing and trials yata naranasan namin. Sobrang testing. Pero thank you Lord dahil nandito pa rin po kami. Kaya nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon. Thank you Lord po. Amen. So narinig po natin, testing lang po yun. Hindi po yun yung finals. Kaya salamat sa Panginoon. Gusto kong itanong kasi
nung una kaming nag-meet, Sister Mabel, may in-impress nga si Lord sa akin eh. Tigi-isang buwan na MC. So, ang una naging MC, actually, nung una si Brother Dante, tapos Sister Mabel, isang buwan. Doon mo nakilala na sobrang seryoso ng batang ire. Yung mahigpit. Pati sa time. Yun. So, thank you Lord. Tapos nung medyo nagtatagal-tagal na, naririnig ko na yung mga panibagong ventures, blessing ni Lord na sa awit pa lang alam na namin na meron. Meron. Kaya, sure naman ng konti, sister. Mga bagong binibigay ni Lord. Thank you, Lord po. Yun nga po, lagi pong pinapauna ko po sa sharing ko, lalo basta bawat ako mag-share, gusto ko pong na hindi po mag-share tayo para magyabang or gano'n, hindi po gano'n ng Kristiyano. Kaya ang ano ko lang po dyan ay para mag-glorify ang Lord kasi nga po, hindi po talaga natin alam kung kailan tayo i-bless ng Lord. Sa hinabahaba po ng panahon, sa awat grasya po ng Lord, ay nakahulagpos din po sa mga problema. Magamat nawala po ang aming tatay, pero siguro po, hindi naman po yun namin ikinakatuwa or talagang ang Lord po ang gumawa ng paraan. Marami po siyang binago, marami po siyang blessing na hindi po unexpected, kumbaga. Ganun po ang Lord basta manatili lang po tayo sa Kanya. Kasi po, hindi po ako nawala, kumbaga, opo, nawawala ako, presensya ko, pero yung heart ko nandito talaga. Kaya sobrang nakakatuwa po ang Lord na inalis po niya, baga mayroon pa rin mga utang-utang, ganyan, financial problem, pero hindi na po kagaya ng dati. Kumbaga, sobrang laki na po nang naalis, may mga naging blessing po na hindi po inaasahan. Kaya sa ngayon po, medyo okay na po. At sobrang salamat sa Diyos. Thank you Lord talaga sa lahat po ng ginagawa niya hanggang ngayon. Na, yun nga po, yung isa ko pong pagpapasalamat ay wala po akong trabaho actually. Job, simula, parang mag 2 years na po akong walang, hindi. From pandemic po, wala na akong trabaho kasi na-close na po yung school ng kapatid ko simula nung pandemic. So wala po akong trabaho, pero nakain pa rin. Thank you, Lord. At binigyan naman niya ako ng ibang pagkakakitaan. At yun nga, naging okay na po yung takbo ng ng husband ko, naka-recover na kami. So yun, nagkaroon po ng blessing. Kaya po ngayon, po ako ng counting business. Nag-tie up kami nung kapatid ko. At thank you Lord dahil ngayon po ongoing na. Bagamat yung may pinapagawa po akong doon sa Hulo. Sa catering po, nag-tie up ako ng catering. So, yun po, medyo may mga bookings na. Thank you, Lord. Thank you, Lord po talaga sa biyaya. At alam ko naman po na hindi naman po ako naghahangad na ako yumaman or whatever, ganyan. Ang gusto ko po ay makatulong din sa aking kapwa, ganon. Parang hindi rin po para sa sarili ko lang. Gusto ko po ay makatulong, ganon. Kaya thank you, Lord, sa biyaya. Thank you, Lord po. Amen. Ano po ba ang nagtawid sa inyo na verse, life verse? Ang life verse ko po ay yung Proverbs 3:5-6. Yung trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him and He will show you the right way. Yun po yung laging kasi po noon po ay, ito po yung ko lagi na mahilig po ako mag-decide sarili ko. Hindi ko po kinukonsult ang Lord. Kaya medyo laging nasa blay. Kaya yun po lagi yung pinanghahawakan ko na hindi pala talaga pwedeng hindi mo kukonsultahin ng Lord. Kailangan siya muna. Kaya sa lahat po ng decision making,
mapamaliit, mapamalaki. Ngayon laging, sige Lord, bahala ka na, ikaw na bahala. Hindi naman ako, wala naman akong power, ikaw lang. Kaya yun, laging yun, kahit maliit, malaking desisyon, si Lord lang lahat lagi. Kasi pinanghawakan ko yung life verse ko na yun. Thank you, Lord. Yes, at ang awitin ay... Ingatan mo ang puso. Kakantahin po ni Sister Jerlyn tsaka ni Sister Julian. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Tingin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman ko. Tingin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Tingin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Tingin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Hallelujah. Dingin mo, Jesus. Yan. So, thank you, Lord. At meron pa po tayong isa, Minister Andy. Okay, so dito na po tayo. Dito naman tayo sa third generation. Marahil po magigets yun ang ibig sabihin. First generation, Sister Ninang Berines. Second generation, Sister Ellen. Si Brother Palomo po or si Brother Gerald ay anak ni Sister Ellen. That's why kaya sinabi ko pong third generation. Third gen. At ngayon po, at ito po bago natin siya interviewin, to si Brother Palomo ay kumparing buo ko to no? Yung kanya pong pangalawang anak ay inaanak namin. Kaya thank you Lord. Na po, Pasko, kaya ako isasama ko po sana nung nakaraan Ayun, tama talaga. No? Talagang very close, po. At nakakatuwa pong nakakasalamuha muli ang mga, hindi lang kapatiran, kundi yun po, nagkaroon ng mas maging closer, po. At nawa ay lalo sa ating Diyos. Mayroon lang akong naalala, brother, kumparing Omo, no? Yung ilang taon ka na ng nung lagi ka naglalab offering kay Lord.
Naalala mo ba yon? Good morning, Jesus. Natatandaan ko po talagang bago pa ako nagkakaisip ng mga time na yon. Pero hanggang sa ngayon natatandaan ko yung lagi akong, yun nga, sinasama ng inay sa mga prayer meeting. Kadalasan naman doon lang sa mga, pag hindi sa amin, sa mga nanay, lipat-lipat lang naman po yung prayer meeting nung araw eh. Tapos, mahilig ako po nung tatanong parang si Brother Dante yung Dante sinong may Lumbera. love offering? Sinong kakanta? Ako yung laging tataas pa yung kamay ko at maglalove offering kay Lord. Ang pinaka nag-trending po yung Boulevard. Talaga naalala niyo pa, no? Kaya pag, Yun po yung mga worker na pumupunta doon. Lagi po nga hanapin si Brother Palomot, pakakantahin yung Boulevard. Sabi po ni Brother Dante, hindi naman po yan para kay Lord. hanggang sa natuto ka na ng mga awitin kay Lord. Ayun. Naalala ko lang bigla yun. Opo. So, thank you, Lord. Palibasa po naging po yung mentor namin nagumpisa sa nanay. Talagang iminulat kami sa gawain ni Lord. At talagang binabaybay po niyang isa-isa Lalo po pag may Sunday fellowship. Bagaman po, kabaligtaran naman po yung iba pag linggo. Walang trabaho, yun naman pong amin. Pag araw na linggo, tsaka po naman, kalaksan naman po nung namin sa mga resort. Kaya, yun po, yung pag-attend ko ng fellowship, nag-i-struggle. Pero, ganun pa man po, yung sabi nga, yung salita ng Diyos na natanim sa puso sa pamamagitan ng nanay na binigay ni Lord talagang ando na po Kahit saan po tayo magdating, ano man po maging sitwasyon natin. Yung salita ni Lord na sabi nga, pag naiukit na sa puso, talagang hindi na kayang kung saan baga po, malalim na yung pagkatanim. Kahit anong talagang mahirap na siyang bunutin. Kaya sa papamagitan ng nanay, tapos nasalin sa inay, hanggang yon nagtuloy-tuloy sa anak, hanggang sa mga ina po talagang sa awat grasya ni Lord, talagang buhay na buhay yung salita ng Diyos. At sabi nga nung kung hindi man tayo sa pinansyal, talagang mag-harvest tayo sa ibang bagay yung salita ng Diyos na salin-salin hanggang sa apo, talagang napakalaking pagpapala na noon dahil yung makita mo ng iyong anak sa murang edad talagang kasama na sa mga gawain, marunong nang mag-love offering kay Lord, marunong nila sa magpurit, magpasalamat at saka talagang naglalaro sila, makikita mo, sila kakanta, mga kakantahin, mga awit kay Lord talagang. Sabi nga, hindi nasasayang lahat ng mga napuhunan mo para sa pag-attend sa ganitong gawain. Unang-una sa community ng Kompi, talagang napakalaking ambag sa pamilya namin. Lalo tigit na yon sa mga susunod pang henerasyon, talagang salamat nga kay Lord at nakarating yung salita ng Diyos sa lugar ng Laiya. Talagang naitanim lahat, naihasik yung magagandang butil na talagang hanggang sa ngayon tumutubo at talagang yun nga sabi ng nanay, yung panahon ay talagang hindi lang ikaw mag-aani sa pinansyal, talagang sa maraming bagay pwede kang magtanggap ng pagpapala ni Lord. Kaya maraming salamat at kay Lord at ang gawain ito ng Kompi ay nakaabot sa Laiya. Kaya thank you Lord po. Yan po ang isang buhay na patutuon ng ating kapatid, mga kapatid. At yun po meron akong nais basahin sa awit 105 sa verse 8 po, no? Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. So, hanggang thousands of generation, mga kapatid, ano? At nakatutuwa po na simula sa kanilang lola, inay, ngayon. Yung pong fourth generation, naku, abangan nyo po yan. Pag umawit po yung mga yun, glory to God po. No? Meron na pong fourth generation yung mga anak na nila. Ano? At salamat kay Lord po mga kapatid. Ano? At konting history lang. No, Minister Ali, ano po, di ba, yung Laiya po kasi yung San Juan, Batangas before, ang tawag po natin dyan ay Tibagan. No? Saka po, training ground talaga. Pero ngayon po, pagka na-assign ka, naku, sasabihin mo, pwede hubang doon na lang ako pa-assign. RNR na po yun. Glory to God. Ano po. RNR na po. Dahil nga naman, nung pong mga unang panahon ay napakatindi po ng sitwasyon doon. No? Daan pa lang
ay lubak-lubak na, parang sungkaan, alam nyo yun? Tapos po, napakaalikabok, na para kang pulburon. No? Maputik po. Tapos walang kuryente pa noon, wala pang gasera pa noon, nag-aaral kami. Pag may exam ka, maitim yung ilong mo, no? Tapos yung pong biyahe, yung pong 1 hour and 30 minutes sa inyo, ha? Ngayon po, kaya nyong kuhanin ng 25 to 30 minutes from that town proper, no? So, ganun po, glory to God, pinagpala at patuloy pang pagpapalain ng ating Diyos. Ang mga Thank you, Lord. butil na itinanim, ngayon ay pwede ng talbusan. Ayan. Tatalbusan na, Thank you, Lord. And of course, ito pong ating mga songers or singers, ha? At alam naman natin na thank you kay Lord. Hindi man natin sila maririnigan ngayon ng mga sharings, pero ang kanila pong ginampanan ay ang pag-awit kay Lord. Bali po, siya po yung kakanta nung awit ko kay Lord. Yun, sila pong awit. Pupurihin kita. Ayan. Si Brother Palomo rin po ay kapatid ni Sister Jerlyn, para rin po sa inyong kaalaman. Sila po yung magkapatid. Si Sister Julian po ay first cousin naman nila dahil yung asawa niya ay first cousin niya. First cousin nyo. Ayan. So magkakamag-anak po talaga ito. Iisang lahi, iisang pisa. Okay. So yung awitin na po. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at mapagkailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. Okay, buti
Hallelujah. Pupurihin kita, aking Panginoon. Salamat sa ating Diyos. Ano po? At tunay na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Mga kapatid, bago ho tayo magwakas, ay kami po'y nagpapasalamat sa ating mga kapatiran, Yes, from Laia San Juan Outreach na nakasama po natin sila today sa ating segment. Amen. At nawa po hindi lang ito ang Amen. ang katapusan, Nawa'y kundi simula pa masundan lang. pa. Nawa masundan pa po. Amen. Thank you, Lord. At tayo po ay magkaroon ng yung ating panghuling Yeah, awitin. final song. Okay, Yeah. thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ano po? At salamat sa ating Diyos. Ayan, dito na po. Awit na tayo ng ating final song. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pakina ang puso, akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. God bless us all po, mga kapatid. Bless po. Bye po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.